Matapos naman ang naganap na morning audience ng Empress, ay nagsimula ng lumabas ang mga ministro at mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ngunit habang ginagawa nila ito, ay hindi nila mapigil ang magsisihan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon at hindi natupad ang kanilang mga binabalak. Sa kabilang banda, si Lee Yun, habang pinagmamasdan ng mga ito, ay naisip, ipinahayag na nga namin ang aming relasyon ng Empress, ngunit mas pinili pa ng mga ito na salungatin ang aming relasyon. Ngunit hindi ko rin inaasahan na magiging ganito pala kaganda sa pakiramdam ang pagpapahirap sa mga opisyal na ito. Makalipas naman ang ilang oras, sa isang abalang kalsada, ay makikitang naglalakad na pauwi sa kanilang bahay sina Leon at Isabel. Dito ay masayang tinanong ni Leon, kumusta ang naging performance ko sa iyong morning audience kanina? Hindi ba't napakahusay ko? Agad namang tumugon si Isabel at sinabi, pwede na rin, ngunit kung ako iyon, ay hindi ako gagamit ng pananakot gaya ng ginawa mo, dahil masyado iyong low class. Hindi naman pinansin ni Leon ang mga negatibong komentong ito ni Isabel, at sa halip ay ngumiti pa nga at sinabing, hanggat gumagana iyon, ay hindi na mahalaga kung iyon ay low class pa. Nakita mo ba kung paanong ang mga tusong matching na mga iyon ay hindi magawang salungatin ang aking mga sinasabi? Napangiti naman si Isabel sa mga ibinibida niyang ito at nagkomento, mukhang may talento ang aking asawa sa pagiging isang ministro. Masaya namang kinumpirma ito ni Leon. Kasunod nito, ay tinanong naman ni Isabel, paano kung isang araw ay ikaw naman ang malagay sa posisyon na kailangan mo akong mapapayag sa isang desisyon? Gagamitin mo rin ba sa akin ang pananakot na gaya ng ginawa mo sa aking mga ministro? Ngumiti naman si Pedro sa kanya at sinabi, sa palagay ko, ay hindi ko na kailangang gawin iyon. Dahil kung may request talaga ako sa iyo, ay kumpiyansa akong pagbibigyan mo ang aking kahilingan. Pagkasabi naman niya nito, ay agad na tiningnan siya ni Isabel na may pang-aasar. Kaya dahil dito, ay awkward na tinanong ni Leon, hindi ba talaga? Tumalikod naman sa kanya si Isabel at nagsimulang maglakad. Habang ginagawa niya ito, ay sinabi niya, ako ang empress ng imperyong ito, ang pinakanamamahala ng ating bansa. Kaya ang isang salita ko ay kasing bigat ng 9 na tripods. Hinding-hindi ko papayagan na matakot ako sa kahit sino ng ganoon kadali. Ngunit habang iniisip ni Leon kung paano sasagutin ang mga sinabing ito ni Isabel, ay bigla naman itong tumingin sa kanya at nakangiting sinabi, ngunit pagdating sa iyo, ay ibang usapan na, dahil ikaw ay espesyal sa akin. Pagkalipas pa ng ilang sandali, ay nakarating na sila sa kanilang tirahan. Habang nasa pintuan, ay sinabi ni Leon, sa wakas, ay nakabalik na rin tayo sa ating sariling bahay. Mas gusto kong manatili dito kaysa sa palasyo. Kasunod nito, ay binuksan na nila ang pinto. At nang pumasok sila, ay nakita nila si Lizu na nagwawalis sa kanilang bakuran. Kaya agad niyang pinuri ito at sinabi, hindi na rin masama na nawala kami ng ilang araw, dahil natuto ka ng maglinis sa bakuran namin. Hindi naman kaagad nakasagot si Lizu nang makita sila, at sa halip ay naisip, ang relasyon ng dalawang ito ay masyadong magulo, at maging ako ay hindi ko pa nauunawaan kung paano iyon nangyari. Ngunit ang dalawang ito ay kung kumilos, ay parang walang nangyari. Ano kaya ang nangyari para ganoon na lamang para sa kanila na tanggapin ang isa't isa? Habang iniisip naman niya ito, ay ngumiti sa kanya si Leon at tinanong, kumusta ang family head ng Wang family? Agad namang sumagot si Lizu at sinabing, kasalukuyan siyang nakakulong sa isa sa mga bahay na iyong pinapaupahan. At binanggit din niya na mayroon siyang gustong sabihin na importante sa iyo. Ngunit ang tanging naging tugon ni Leon dito ay ang pagsasabi, hayaan mo na muna siya doon, dahil hindi pa naman siya mamamatay kung hindi ako makakapunta sa kanya. Kaya mamaya na lamang ako pupunta doon. Ngunit sa sandaling papasok na sila sa kanilang tirahan, ay nagulat si Lizu at pilit na pinipigilan sila. Ngunit nagpatuloy pa rin ang dalawa. At sa sandaling buksan nila ang pinto, ay nakita nila na puno ng mga basura ang kanilang bahay. Habang pinagmamasdan ni Leon at Isabel ang mga balat ng mga pinagkainan sa sahig, ay natulala sila. Kasabay nito, ay nagpaliwanag si Lizu, sinasabing, akala ko kasi ay hindi na kayo babalik dito, kaya dito na ako nanirahan sa bahay nyo. Bilang tugon naman, ay sinabi ni Leon,
hindi porket marangya ang tirahan sa palasyo, ay hindi naman nangangahulugan iyon na mas komportable doon. At dagdag pa, saan mo nakuha ang lahat ng mga pagkain ito? Napakamot naman sa ulo si Lizu at sinabing, noong dinala ni Shen ang family head dito kahapon, ay random akong nagsabi na magagalit si Isabel kapag hindi sila nagdala ng mga pagkain dito. Kaya hindi ko inaasahan na talagang magdadala nga sila ng napakaraming pagkain. Pagkasabi nito, ay tinanong niya ang dalawa, hindi ba't napakatalino ko sa ideya kong ito? Hindi naman ganoon ang ipinakikita ng ekspresyon ng dalawa, na ngayon ay tila disappointed, dahil puro katakawan lamang ang laman ng utak ng babaeng ito. Dahil dito, ay lumapit sa kanya si Leon at biglang pinitik ang kanyang noo, saka sinabing, matalino ka lang pagdating sa pagkain. Kasunod nito, ay inutusan na rin niya siya na linisin ang lahat ng ito. Hindi naman nagalit si Lizu sa ginawa sa kanya, at sa halip ay tumawa pa nga at sinabi, napakasaya ko na nakabalik na uli kayo dito. Dahil noong una, ay iniisip ko talaga na sa palasyo na kayo titira at hindi ko na kayo makikitang muli. At kapag nangyari iyon, ay baka hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Napangiti naman ang dalawa dahil sa sinabi niyang ito, kaya ipinaliwanag ni Leon, hindi ko naman pinakasalan si Isabel noon dahil alam ko na siya ang Empress. Kaya hindi ko iiwanan ang bahay kong ito. Pagkatapos nito, ay nag-holding hands ang dalawa, at sinabi ni Leon, sa aking puso, ay siya pa rin ang gold digger na dalaga na nakilala ko noon. Habang pinagmamasdan naman ni Lizu ang dalawang ito, ay naisip niya, si Leon ay masyadong madaling tinatanggap ito, ngunit paano naman si Sister Isabel? Dahil sa pagkakaalam ko, ay noong namatay ang dating emperor dahil sa sobrang pagtatrabaho, ay ang malaking bahagi nito ay dahil sa stress na idinudulot ng dating leader ng mga rebelde. Nang maramdaman naman ni Isabel ang tingin niya sa kanya, ay parang nabasa nito ang kanyang iniisip. Kaya agad itong nagsalita at sinabi, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Dahil kung hindi namatay ang dating emperor, ay hindi ako magiging empress ngayon. Labis namang nagulat ang dalawa dahil sa kanyang sinabi at napatanong, talaga bang ama mo ang dating emperor? Kasunod nito, ay sinabi rin niya, hindi naman usual na pumatay sa kanya, at talagang ang ikinamatay niya ay ang kanyang labis na pagtatrabaho. Kaya kahit pa siya ang aking ama, ay hindi rin naman kami naging ganoon ka-close. At kahit pa nga sino sa aking mga kapatid, ay hindi niya pinagpakitaan ng pagmamahal bilang ama. Kaya para sa akin, ay isa lamang siyang ordinaryong tao na napadaan lamang. At matapos pa nga siyang mamatay, ako at ang iba pang mga prinsipe ay nagsimulang maglaban para sa trono. Sa sinabi niyang ito, ay na-curious si Leon kaya tinanong niya, ano ang nangyari sa iba pang mga prinsipe? Ngumiti naman si Isabel at sinabing, ipinatapon ko silang lahat sa labas ng imperyo para doon kumain ng putik. Sa pagkarinig nito, ay awkward. Natumawa si Leon at naisip, gaya nga ng inaasahan ko sa aking asawa, kapag siguro nahuli niya akong nakikipag-usap sa ibang mga babae sa hinaharap, ay baka mas malala pa doon ang danasin ko. Sa pagkakita naman ng kanyang ekspresyon, ay tumawa si Isabel at sinabing, marahil ay iniisip mo ngayon na natatakot ka kung ano ang pwede kong gawin sa iyo. Dahil kung ganoon, ay hindi mo kailangang mag-alala. Dahil kahit makipag-usap ka pa sa ibang mga babae, ay hindi kita papaslangan. Hindi naman naniwala sa kanya si Leon at agad na sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, mahal kong asawa, dahil hindi ko gagawin ang ganoong mga bagay. Ngunit sa kabila ng mga sinabi niyang ito, ay nagulat siya. Dahil sa sandaling iyon, ay nakita niya na mayroong nakakatakot na ekspresyon si Isabel at sinabi sa kanya, hindi kita papatayin, dahil hindi mababawasan nito ang aking galit. Kaya ikukulong muna kita at paparusahan ng bawat torture na alam ko. Sa pagkarinig naman ng mga sinabi niyang ito, ay naisip ni Leon, hindi naman ganito kalupit ang aking asawa noon, nagbago ba ang kanyang personalidad noong nalaman ko na ang kanyang totoong pagkakakilanlan? Mas mabuti siguro ay magpunta na muna ako sa lugar na kinaroroonan ng patriarch ng Wang family para i-interrogate ito, sa gayon ay maipasa ko na siya sa Imperial Court. Kasunod nito, ay nasa lugar na nga siya na kinaroroonan ng patriarch. At pagbukas ng pinto, ay ngumiti siya dito sa katinanong kung kumusta ito.
Casual namang sumagot ang patriarch at sinabi na okay lang siya. Ngumiti naman si Leon at tinanong, wala naman akong iniwang mga gwardiya sa lugar na ito. Bakit hindi ka nagpasyang tumakas? Medyo nainas naman ang patriarch sa tanong niyang ito. Tatakas. At saan naman ako pupunta? Nawasak na ang aking pamilya, at nabigo ko ang aming mga ancestor. Kaya ngayon, ay handa na ako na mamatay. Kaya kung mayroon kang gustong itanong sa akin, ay itanong mo na at handa akong sagutin ang lahat ng ito. Ngunit mayroon akong kondisyon na kailangan mong ay pangako sa akin, sa gayon ay maluwag kong sasagutin ang lahat ng iyong katanungan. Natawa naman si Leon sa kanyang mga sinabi, saka tinanong ang patriarch, mayroon ka bang maibibigay para suportahan ang mga kondisyon mong ito? Seryoso namang tumugon ang patriarch at sinabi, naniniwala akong ang aking mga sekreto ay sapat na para tuparin mo ang aking kahilingan. Dahil naman dito, ay napapayag na niya si Leon. Kaya sinabi niya, sige, sabihin mo na sa akin kung ano man ang iyong kondisyon, at pag-iisipan ko. Agad namang nagsalita ang patriarch, hayaan mong ang aking asawa at ang aking anak ay mabuhay ng mapayapa sa Kapitolyo. Oy Lods, sandali lang. Nai-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Natawa naman si Leon sa kahilingan niyang ito, kaya sinabi niya, hindi mo na kailangang hilingin pa iyon sa akin. Dahil noong una pa lamang, ay pinag-tradoran ka na ng iyong mag-ina. Kaya malaya na silang namumuhay ngayon sa Kapitolyo. Hindi naman nagalit ang patriarch sa narinig niyang ito, at sa halip ay nagpabuntong hininga pa nga at sinabi kay Leon, kung ganoon pala, ay wala na akong mahihiling pa sa iyo. Dahil naman sa pagiging kalmado ng patriarch, ay napaisip siya kung sasabihin ba niya dito na ang unang sinabi nito sa kanya ay gusto niyang maging asawa si Leon. Habang iniisip naman niya ito, ay sinimulan ng ibahagi ng patriarch ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Mga 1 taon na ang nakalipas, noong kamamatay pa lamang ng dating emperor at ang mga prinsipe ay kasalukuyang naglalaban para sa trono, ay kami, bilang ang pinakamalaking maharlikang pamilya noon, ay naisip na palitan ang imperial family. Ngunit noong panahong iyon, ay may taong lumapit sa akin. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong agad ni Leon kung sino ang taong iyon at kung naaalala pa ba niya kung kailan ito eksaktong nangyari. Agad namang tumugon ang patriarch, ayon sa aking pagkakatanda, ito ay noong 3 araw ng 5 buwan noong nakaraang taon. Sa pagkarinig nito, ay naisip ni Leon, iyon ang sumunod na araw kung kailan ako umalis mula sa rebel army. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Habang iniisip pa niya ito, ay nagpatuloy na ang patriarch, ang pangalan ng lalaking iyon ay Shu Qing, at sinabi niya na siya ay miyembro ng rebel army. At sa aming pagkikita, ay ramdam ko na siya ay malakas na mandirigma, ngunit siya ay isang bulag. Noong panahong iyon, ay binigyan niya kami ng mga confidential reports, at iyon din ang dahilan kung paano namin nalaman ang tungkol sa Jade Sale. Sa pagkarinig naman nito, ay sinabi ni Leon, wala pa akong nakilala o narinig na miyembro ng rebel army na katulad ng iyong sinasabi. At sa pagkakaroon ng ganoon kadetalyadong impormasyon may kinalaman sa Royal Palace, ay nagpapakita lamang na marahil ay hindi siya isang totoong rebelde. Ano pa ang nangyari pagkatapos noon? Nalaman mo ba ang totoo niyang pagkatao? Ang totoo ay ngayon ko lamang napagtanto ang totoo niyang pagkakakilanlan matapos ang naganap na insidente. Dahil mayroon lamang isang posibilidad kung sino siya, at iyon ay siya ay miyembro ng mga nakaraang dinastiya. Agad namang tumugon si Leon at sinabi, sa pagkakaalam ko, ay mayroong 1,000 taon ng history ang imperyo. Kaya ano itong sinasabi mo na miyembro ng nakaraang dinastiya? At kung totoo nga ito, ay ibig bang sabihin ay ganoon na sila katagal na nabubuhay? Ipinaliwanag naman ng patriarch, ang henerasyon nilang iyon ay matagal nang nawala, ngunit ang kanilang mga kamag-anak ay nabubuhay pa rin hanggang ngayon at nagpaplano na muling ibalik ang kanilang paghahari sa imperyo.
Kaya patuloy silang nag-iipon ng lakas para isagawa ang plano nilang ito. Marahil ang kanilang lakas ngayon ay hindi sapat para labanan ang buong imperyo, ngunit mayroon silang malaking advantage, at iyon ay maaari silang makipagtulungan sa bansa ng Bewang at Nanman. Napangiti naman si Leon sa narinig niyang ito at sinabi, malabong makipagtulungan ang lider ng bansang Bewang sa mga katulad nila, kaya ang natitira na lamang ay ang bansa ng Nanman. Dahil ang mga ito ay matagal nang pinag-iinteresan ang masaganang lupa ng ating imperyo. Nagpatuloy naman ang Patriarch, ayon sa aking narinig mula sa taong iyon, ay nakikipagtulungan din siya sa ilan sa mga leader ng rebel army. At ito na ang lahat ng aking nalalaman. Matapos namang marinig ang lahat ng ito, ay bilang conclusion ay sinabi ni Leon, ang mga miyembro ng dating dinastiya ay nagbabalik, at ang mga ito ay nakikipagtulungan sa ilan sa mga leader ng rebel army para patalsikan ang kasalukuyang royal family. Pagkatapos sabihin ito, ay tumayo na si Leon at nagpasalamat sa kooperasyon ng Patriarch. Ngunit bago siya umalis, ay ngumiti siya dito at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, dahil nangangako ako sa iyo na maghahanap ng isang mahusay na executioner para sa nalalapit mong hatol. Hindi naman sumagot ang Patriarch, at sa halip ay patuloy lamang na pinagmasdan ang ngayon ay papalabas ng si Leon. Samantala, matapos makaalis sa lugar, ay naisip niya, marahil ang ilan sa mga leader ng rebel army na tinutukoy ng taong iyon ay kabilang din sa nagwasak sa pamilya ni Li Zhu, bakit kaya nila ginawa ang bagay na iyon sa kanilang pamilya? Habang iniisip naman niya ito, ay nagmamadaling dumating si Li Zhu at natatarantang sinabi, Mr. Landlord, mayroong problema. Marami sa mga maharlikang pamilya ang bigla na lamang nagpadala ng mga regalo dito. Sinasabing ito ay para sa nalalapit ninyong kasal na hindi nila na-celebrate. Sinabi din nila na kung hindi ninyo mamasamain, ay kahit sa anong oras ay isasama nila ang lahat ng maharlikang pamilya ng buong imperyo para magsagawa ng isang kasal para sa inyo ni Isabel. Agad namang naunawaan ni Leon kung ano ang pinaplano ng mga ito, kaya sinabi niya, ang mga bastardong miyembro ng mga maharlikang pamilyang ito ay malamang na nagpaplano na magsagawa ng isang public execution para sa amin ng aking asawa. Kasunod nito, ay lumipat ang eksena sa bahay ni Leon, kung saan makikitang napuno ang kanilang bahay ng mga regalo. Sa sandaling iyon, ay sinabi ni Li Zhu, Mr. Landlord, ang lahat ng ito ay puro mga high quality na regalo. At kahit nga ang isa lamang sa mga items dito ay sapat na para pakainin ng isang mamamayan ng buong buhay niya. Kaya bakit nagagalit ka pa sa pagbibigay ng mga ito sa inyo? Seryoso namang ipinaliwanag ni Leon, ang mga maharlikang pamilyang iyon ay hindi kasing inosente ng iyong iniisip. Ang reputasyon ko ngayon sa Kapitolyo ay napakasama, kaya sa pagbibigay ng mga regalong ito sa akin, ay iisipin ng mga tao na isa akong ganid na demonyo. At kapag nagsagawa kami ni Isabel ng isang malaking kasal para sa amin, ay natatakot akong baka pagkaperahan ito ng ilang mga tao. At kapag nangyari iyon, ay magdudulot ito ng pagkamuhi ng mga mamamayan para kay Isabel. Kaya para sa akin, ang lahat ng ito ay isang pagsubok lamang, kung talagang ipapakita namin sa lahat ang totoong relasyon namin ni Isabel. Hindi naman nakikinig sa kanya si Li Zhu, at sa halip ay sinimulang buksan ang isa sa mga regalo. At matapos mamangha sa nilalaman nito, ay sinabi niya, grabe. Ang mga mahahalagang items na ito, ay talaga bang isang pagsubok lamang para sa inyo? Ngumiti naman si Leon at sinabing, kung tutusin, ay hindi naman eksaktong ganoon. Dahil kanina, ay na-offend nila kami noong morning audience, kaya napilitan silang magbigay ng regalo ngayon para mawala ang aming galit. Sa pagkarinig naman nito, ay sinabi ni Li Zhu, bakit tila ata para kang isang bully sa pagsasabi nito? Talaga bang hinayaan mo lang sila sa kanilang mga ginawa? Tumawa naman si Leon at sinabi, paano ko naman gagawin iyon sa kanila? Kaya ang mas mabuti ngayon, ay tingnan mo kung sino ang pamilyang nagbigay ng pinakakaunting regalo, dahil bibisitahin ko sila mamaya. Lalo namang nagduda si Li Zhu sa sinabi niyang ito at tinanong si Leon, bakit tila ata pamilyar ka sa ganitong mga kalakaran? Nagpaliwanag naman si Leon, hindi naman ako ganoon kapamilyar sa gawain ito. Nangyari lamang na noong nasa rebel army pa ako,
ay nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin ang ilang maharlikang pamilya upang turuan sila ng leksyon. Habang nagbibiruan naman sila, ay napansin ni Leon na tila seryoso ata ang kanyang asawa. Kaya dahil dito, ay nilapitan niya siya at tinanong, "Your Majesty, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Dahil kung isasagawa nga natin ang ating kasal, ay hindi mo magagawang maprotektahan ang iyong reputasyon." Seryoso namang tumugon si Isabel at sinabi, "Hindi ang ating kasal ang problema. Dahil naghahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa lahat ng mga mamamayan na ang tanging dahilan kung bakit tayo nakakapamuhay ng mapayapa ngayon, ay dahil sa iyo, at hindi dahil sa akin." Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi, "Huwag mo nang isipin iyon. Dahil sanay na ako na palaging iniinsulto sa loob ng maraming taon." Agad namang sumagot si Isabel at sinabing, "Kung sanay ka, ako ay hindi. Bakit ko naman hahayaan ang iba na insultuhan ang aking asawa, na kahit ako nga, ay hindi kita kayang insultuhan?" Napangiti naman si Leon sa sinabi niyang ito, kaya sinabi niya, "Alam ko kung gaano kabuti ang pagtrato mo sa akin. Pero hindi pa natin pwedeng ilabas ang lahat ng ito ngayon. Hindi lamang para protektahan tayo mula sa kanilang kritisismo, kundi dahil na rin sa aking nakaraan. Dahil noong mga panahong ako ay aktibong rebelde pa, ay marami akong nakalabang mga general ng imperyo. Kaya kung magsasagawa tayo ng isang marangyang kasal ngayon, ay malamang na magliliyab sa galit ang mga ito." Sa pagkarinig naman nito, ay napasang-ayon din si Isabel. "Sige na nga, susundin ko na kung ano ang iyong nais. Dahil sa huli, ay ikaw naman ang nasa disadvantage sa desisyon nating ito. Ngunit kailangan ko pa ring bumawi sa iyo sa ibang paraan." Nang tanungin naman ni Leon kung ano iyon, ay ngumiti sa kanya si Isabel at sinabi na bibigyan niya siya ng isang magandang katulong na babae. Sa pagkarinig naman nito, ay pinagpawisan ng husto si Leon at sinabi sa sarili, "Leon, huwag kang papayag. Malinaw na isa itong patibong." Kaya dahil dito, ay agad siyang tumugon at awkward na tumawa, sinasabing, "Hindi ko kailangan iyon." Kasunod nito, ay may kinuha si Isabel sa kanyang damit at ibinigay ang isang golden token kay Leon. Sinabi niya, "Ang token na ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na kontrolin ang buong imperyo kapag wala ako." Ngumiti naman si Leon at sinabi, "Hindi ba ito ay isang klase ng pagpapabiye sa iyong parte bilang isang empress?" Agad namang sinabi ni Isabel, "Hindi naman kamangha-mangha ang kapangyarihan nito. Dahil nagagawa mo ngang matalo ang aming army, kaya bilang empress, ay baliwala din ang aking kapangyarihan. Kaya mas mabuting gamitin ko ang token na ito para makuha ang iyong tiwala." Dahil naman sa paliwanag na ito ni Isabel, ay sumang-ayon si Leon at sinabing, "Kung ganoon, ay iingatan ko ang token na ito." Habang pinagmamasdan naman niya ang token, ay naisip niya, kahit sa ganitong paraan, ay sinusubukan pa rin akong protektahan ng aking asawa. Dahil sa pagtataglay ng token na ito, ay kung sino man ang may galit sa akin, ay para na rin ipinakita ang kanyang galit sa Empress ng Imperyo. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.